mga practical tips para makatulong na ma-prevent natin ang mataas na presyon ng dugo o hypertension at stroke. I-check po natin ang blood pressure natin regularly, lalo na po pag kayo ay nasa edad na 60 years old at pataas. Pangalawa, piliin po natin ang healthy foods katulad ng prutas, gulay, whole grains at pagkain na mababa sa asin at pagkain na matataas sa unhealthy fats. Pangatlo po ay maging physically active din po tayo at ugaliin ang paglalakad, paghahalaman o pag-ehersisyo at least 30 minutes madalas sa isang linggo. Ika-apat ay iwasan po din po natin ang paninigarilyo at ilimit ang pag-inom ng alcohol dahil maaari po nitong mataasan ang blood pressure at madamage ang ating blood vessel. At panghuli po ay i-take din po natin ang mga gamot na nireseta ng ating doktor o healthcare providers at hanggat maaari ay huwag iliban sa regular check-ups. Sa tuwing sinusunod natin ang mga good habits na ito araw-araw, mapapababa po natin ang mapanganib na mataas na presyon ng dugo at stroke. Atin pong may enjoy ang ating malusunod. So, sino nga ba ang mga target audience namin? Samahan nyo kami na mag-educate ng mga senior citizen. Tara! Hello po, magandang araw po. So ngayon po, pag-uusapan po natin kung ano po nga ba ang cause ng hypertension or pagtaas ng dugo natin at saka ng stroke po. So sa hypertension po, sa blood pressure, kapag po labis po yung pagkain natin ng maaalat, mamatikang pagkain or mga dilata, pwede po yung mag-cause ng hypertension at saka po kapag hindi po tayo masyado nag-exercise, tapos kapag po ubis yung katawan natin and kapag labis po yung paninigarilyo or pag-inom po ng alak natin. Lalo na po ngayon sa katandaan na po natin, mas lapitin tayo ng mga sakit po. Then kapag labis po yung matinding stress, then yung ibang dahilan naman po nun is minsan po namamana po natin yun sa magulang natin or sa kapamilya na may ibang karamdaman o sakit po kagaya po ng diabetes o sakit sa uto. Pag-usapan naman po natin kung ano naman po yung nagiging cause para magkaroon po ang isang tao ng stroke. So minsan po nababarahan po yung ugat natin, minsan po tumitigas po ito, sumisikip or may namumuo po taba. So kapag ganun po, nagiging dahilan po yun para maputol po yung pagdaloy ng dugo sa utak natin. Then syempre po may mga ibang sakit din po na nagkukos para po magkaroon ng stroke ang isang tao o isang pasyente, kagaya po ng diabetes or mataas po yung cholesterol, sakit sa puso o hindi po regular yung pagtibok ng puso.